Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka kaibigan. Mag-iwan ka nga ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisang tibok ng dibdib natin sa bawat kwentong puno ng sakit, pag-asa at paghihiganti. Halika, simulan na natin ang unang bahagi ng ating istorya. Hindi lumaki si Leora Sarmiento na may gintong kutsara sa bibig. Ang totoo, bata pa lang siya ay sanay na siyang magtipid, magsumikap at magsakripisyo. Anak siya ng isang public school teacher na si Maristela at isang dating mekanikong si Nicanor na namatay ng maaga dahil sa sakit sa baga. Sa maliit nilang bahay sa Tarlac, maagang natutunan ni Leora na ang buhay ay hindi patas, pero hindi iyon sapat na dahilan para sumuko. Habang ang ibang kabataan ay abala sa gala at luho, si Leora ay abala sa pag-aaral, pag-aasikaso sa ina niyang nadalas magkasakit at pagtuturo sa mga batang kapitbahay para may pandagdag sa baon. Kilala si Leora sa paaralan bilang tahimik ngulit kakaiba ang talino. Hindi siya iyong tipo ng dalagang mahilig magpasikat, pero kapag numero, budget at sistema ang usapan, tila buhay na buhay ang isip niya. Ang pera, parang tubig lang yan. Minsang sabi niya sa kaklase niyang si Daphne, kapag hindi mo alam kung saan dumadaloy, mawawala ng hindi mo namamalayan. Natatawa man ang iba sa ganun niyang pagsasalita, sa totoo lang ay may lalim ang bawat salita niya. Dahil sa sipag at husay, nakakuha siya ng scholarship sa kursong Business Administration sa Maynila. Doon nagsimulang umikot ang mas malaking mundo para sa kanya. Hindi naging madali ang buhay estudyante niya. Umuupa siya sa masikip na bed space kasama sina Rovalyn, Miriam at Heska, pawang kapwa working students. Sa umaga ay pumapasok siya sa eskwelas, sa gabi naman ay nagtatrabaho siya sa maliit na internet cafe o kaya ay tumutulong sa accounting ng isang tindahan ng construction materials sa Divisoria. Doon niya unang nakita kung gaano kagulo at kabigat ang mundong pinapasok ng mga negosyante. May mga transaksyong sablay, may mga perang nawawala, may mga empleyadong nagsisinungaling. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pa siyang nahasa. Sa murang edad, natuto siyang tumingin sa likod ng mga numero. Kapag may butas ang sistema, kita agad yun ni Leora. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi siya dumiretso sa malaking kumpanya kahit may mga alok. Pinili niyang sumama sa isang nagsisimulang negosyo ng construction supplies na pinatatakbo ng binatang nakilala niya sa isang supplier meeting, si Crisanto Villarreal. Sa unang pagkikita pa lamang nila, hindi na nawala sa isip ni Crisanto ang kakaibang dating ng dalaga. Hindi dahil siyang pinakamaganda sa silid, kundi dahil siya lang ang may lakas ng loob na magsabing mali ang costing proposal ng isang senior manager. Habang ang lahat ay tahimik na nakikinig, si Leora ay mahinahong nagsalita. Kung itutuloy ninyo ang presyo na yan, malulugi kayo sa loob ng 3 quarter, sabi niya habang nakatingin sa spreadsheet. Napatingin si Crisanto sa kanya. Sigurado ka? Hindi po ako nagsasalita kung hindi ako sigurado. Natahimik ang buong conference room. Mula noon, nagsimula ang profesional nilang samahan na kaulanan ay naging pag-ibig. Si Crisanto ay hindi tulad ng ibang mayayamang lalaki na hambog at mayabang. Bagamat galing siya sa pamilyang may pangalan, mas gusto niyang magtrabaho ng tahimik kesa magpasikat. Alam niya ang kahinaan ng kanyang pamilya, ang pagkamataas nilang tingin sa sarili, ang labis na pagpapahalaga sa estado sa buhay, at ang pagtingin sa ibang tao na parang gamit lamang. Kaya nang mahalin niya si Leora, minahal niya ito hindi bilang dekorasyon sa buhay niya, kundi bilang kapantay. Nung una, tutol si Doña Salustiana Villarreal, ang ina ni Crisanto. Para sa kanya, hindi sapat na matalino at desente si Leora. Ang mahalaga ay apelido, koneksyon at pinanggalingan. Marunong siguro yang babaeng iyan, malamig na sabi ni Doña Salustiana isang gabi sa hapagkainan. Tahimik si Leora noon, gulit si Crisanto ang sumagot. Hindi ko kailangang iangat ang dugong niya, Mama. Ang kailangan ko ay taong may dangal at mas marami siyang iyon kesa sa karamihan sa kakilala natin. Napatigil sa pagkain sina Virel at Isela, mga kapatid na babae ni Crisanto na parehong sanay sa mamahaling damit, imported na pabango at mga kaibigang puro pangalan lang ang puhunan. Sa unang tingin pa lang kay Leora, dama na agad ng dalaga ang malamig nilang pagtanggap.
Hindi sila tahasang bastos, ngunit ramdam ang pagmamaliit sa mga maliliit na kilos. Ang matagal na tingin sa kanyang simpleng blouse, ang pilit ng ngiting may halong pangungutya, ang mga pabulong na komento kapag nakatalikod siya. Ngunit kahit ganon, hindi pinatulan ni Leora ang mga ito. Mas pinili niyang ibuhos ang lakas sa trabaho at sa relasyon nila ni Crisanto. Sa mga panahong iyon, mabilis na umangat ang kumpanya. Kung si Crisanto ang mukha ng negosyo sa harap ng mga kliyente, si Leora naman ang utak sa likod ng maraming pagbabago. Siya ang nag-ayos ng inventory system, siya ang nakaisip ng mas maayos na supplier rotation, siya rin ang nagpatupad ng bagong payroll monitoring na nagligtas sa kumpanya sa matagal ng cash leak. Kaya mahal siya ng mga taong tunay na nagtatrabaho. Sa bodega, nirerespeto siya ni Rafes Nadera, ang warehouse supervisor na dating balak ng mag-resign bago niya naayos ang scheduling. Sa accounting, humanga sa kanya si Zulia Menor na nakitang hindi lang matalino si Leora kundi marunong ding makinig sa rank and file employees. Sa HR, madalas sabihin ni Pia Luceño, "Iba si Ma'am Leora, kapag may problema ka, hindi ka niya sisigawan, hahanapan ka niya ng solusyon." Ngunit habang tumitibay ang pundasyon ng negosyo, lalo namang tumitindi ang lihim na inis ng pamilya Villarreal kay Leora. Hindi iyon dahil wala siyang silbi. Kabaligtaran, naiinis sila dahil kahit hindi ito maingay, mas nararamdaman ng mga tao ang halaga ni Leora kaysa sa kanila. Nang ikasal sina Leora at Crisanto, simple lamang ang kasal. Wala iyong labis na karangyaan na inaasahan ng mga alta. Isang tahimik na seremonya, ilang piling bisita, at isang pangakong panghabang buhay. Habang umiiyak sa tuwa ang ina ni Leora, si Maristela, sa isang sulok naman ay malamig pa ring nakaupo si Doña Salustiana. "Hindi ko ito gusto," bulong nito kay Virel. "Tiisin mo na lang, Mama. Sigurado namang darating ang panahon, malalaman din ni Kuya kung hindi bagay sa atin ang babaeng iyan." Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa loob ng unang 4 na panahon ng pagsasana ni Leora at Crisanto, lalo pang gumanda ang takbo ng kumpanya. Nakuha nilang tiwala ng ilang malalaking supplier at contractors hindi sa yabang, kundi sa maayos na serbisyo at malinaw na sistema. Maraming hindi nakakaalam na bago pumirma si Crisanto sa mahahalagang kontrata, si Leora muna ang sumisilip sa detalye. Kung may bahid ng panlalamang, siya ang unang nakakahalata. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo ni Crisanto sa teres ng bahay, napangiti ang lalaki. "Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal nang nalugi ang kumpanya." Napailing si Leora. "Hindi naman, ikaw pa rin ang humaharap sa lahat." "Oo, pero ikaw ang dahilan kung bakit may ihaharap ako." Natawa ng marhan si Leora at sumandal sa balikat ng asawa. Sa sandaling iyon, payapa ang lahat. Wala siyang idea na ang mismong kapayapaang iyon ang unti-unting paghahandaan ng kapalaran para wasakin. Nagsimulang magbago ang lahat nang magkaroon ng sunod-sunod na pressure sa negosyo. Lumalaki ang kumpanya, dumarami ang kausap, at mas maraming pamilyang miyembro ang gustong makisawsaw. Si Tomer, asawa ni Gisela, ay pilit gustong humawak ng logistics kahit wala namang eksperyensya. Si Virel namay, panay suhestyon tungkol sa image branding at social events na mas mahal pa kaysa sa benepisyong na ibibigay. Si Doña Salustiana ay laging may paalala kay Crisanto na dugo pa rin ang dapat pagkatiwalaan. Ngunit pinili ni Crisanto na huwag pakinggan ang mga ito. Mas nanalig siya sa husay at katapatan ni Leora, bagay na lalong ikinagalit ng kanyang pamilya. Dumating ang pinakaunang bitak sa masayang buhay ni Leora sa isang paglalakbay ni Crisanto papuntang Baguio para makipagpulong sa mga investors. Araw iyon ng malakas na ulan. Bago umalis ang asawa, inayos pa ni Leora ang kwelyo nito sa may pintuan. "Magpahinga ka rin sa biyahe, wag puro trabaho," sabi ni Leora. Ngumiti si Crisanto at hinawakan ang kamay niya. "Pagbalik ko, dinner tayo, tayong dalawa lang." Hindi natuloy ang hapunang iyon. Ilang oras makalipas, tumawag ang isang hindi kilalang numero. Namlamig ang buong katawan ni Leora nang marinig ang boses sa kabilang linya. "Ma'am, naaksidente po si Sir Crisanto." Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Sa ospital niya natagpuan ng asawa.
Maraming sugat, mahina, at halos hindi makausap. Hindi siya namatay, pero sinabi ng doktor na matagal ang paggaling at posibleng maapektuhan ng kanyang kakayahang mamuno sa negosyo sa mga susunod na buwan. Doon nagsimula ang mabigat na kabanata ng buhay ni Leora. Habang halos hindi siya natutulog sa kakabantay sa ospital, unti-unti namang kumikilos sa likod niya ang pamilya Villarreal. Palaging naroon si Doña Salustiana, ngunit hindi para damayan siya. Madalas ay nakapamaywang lamang ito sa may pintuan. Tinitignan siya na para siyang isa lamang tauhan. Kailangan nating pag-usapan ng kumpanya. Sabi nito isang hapon. Sa ngayon, si Crisanto muna ang iniintindi ko. Mahinahong sagot ni Leora. At yan ang problema sa'yo. Masyado kang emosyonal. Napatitig si Leora sa biyenan. Ngunit pinili pa ring manahimik. Hindi pa niya alam noon na ang katahimikang pinili niyang iyon ang siyang gagamitin ng mga ito laban sa kanya sa mga susunod na taon. Ngunit, hindi rin alam ng pamilya Villarreal na ang babaeng minamaliit nila ay hindi basta asawa lamang ng anak nila. Siya ang tahimik na haligi ng negosyong balak nilang agawin. At sa pagpasok ng unos, unti-unti nang humaakbang ang tadhana papunta sa araw na maninig ang mga tuhod nilang lahat. Bago tayo dumiretso sa kasunod na bahagi ng ating istorya, muli kitang inaanyayahan na mag-iwan ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng pakilamdam na isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong nakikiramay, nagagalit, at umaasang mananalo rin ang mga naiyapi. Simulan na natin ang ikalawang bahagi ng ating kwento. Pagkatapos ng aksidente ni Crisanto, tila hindi lang katawan nito ang bumagsak, kundi pati ang dating maayos na himig ng buhay nila, ni Leora. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang malabong panaginip. Pabalik-balik sa ospital, pakikipag-usap sa mga doktor, pag-aayos ng gamot, pagtingin sa mga resulta ng laboratorio, at pagdadasal na sana ay unti-unting luminaw muli ang isip at lakas ng kanyang asawa. Sa bawat umaga na nagigising si Leora sa matigas na silya sa gilid ng hospital bed, pakiramdam niya ay may panibagong laban na naman siyang haharapin. Ngunit habang siya ay tutok sa pag-aalaga kay Crisanto, palihim namang mabilis ang kilos ng pamilya Villarreal. Isang umaga, dumating sina Doña Salustiana, Virel at Gisela na pawang nakaporma at tila may mahahalagang pupuntahan. Hindi iyon ang anyo ng mga taong bumibisita lamang sa may sakit. Halatang may sariling agenda ang tatlo. Pagkapasok nila sa private room, bahagya pang numunguti si Doña Salustiana, ngunit walang init ang mga mata nito. Leora, malamig nitong sabi, kailangan nating pag-usapan ng mga bagay na hindi pwedeng mapabayaan habang nagpapagaling si Crisanto. Tumayo si Leora mula sa tabi ng kama. Kung tungkol sa kumpanya, kaya kong asikasuhin yon nang hindi napapabayaan si Crisanto. Nagkatinginan sina Virel at Gisela saka halos sabay na napangiti sa paraang nakakainsulto. Talaga? Tanong ni Virel. Sa lagay na yan, hindi nga halos makauwi sa pag-aalaga kay kuya. Masyado kang emosyonal para sa ganitong sitwasyon, dagdag ni Gisela habang inaayos ang mamahaling bag sa braso niya. Ang negosyo hindi pinapatakbo sa awa at pagpupuyat. Huminga ng lalim si Leora. Sanay na siyang minamaliit ng mga ito, ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Hindi na iyon simpleng pambabara sa hapag ng kainan. Unti-unti na nilang inaagaw ang mga bagay na pinaghirapan niyang buuin. Hindi ako emosyonal, sagot niya ng mahinahon. Alam ko ang estado ng kumpanya at alam ko rin ang mga kontratang nakabimbin ngayong buwan. Hindi kailangang gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Ngunit doon lumapit si Doña Salustiana at pumatong ang malamig nitong kamay sa gilid ng kama ni Crisanto. Dugo ang unang dapat may hawak sa negosyo habang wala sa kondisyon ng anak ko at hindi ka kadugo. Masakit ang huling salitang iyon. Tahimik si Leora ngunit parang may matalim na bagay na dahan-dahang bumabaon sa dibdib niya. Gusto sana niyang sumagot, ngulit tumingin siya kay Crisanto na himbing natulog noon dahil sa gamot. Ayaw niyang maabala ang pahinga nito sa gulo. Mula noon,
Tuloy-tuloy na ang mga pagpupulong na hindi na siya sinasama. Sa loob lamang ng 3 linggo, nagkaroon ng emergency board consultation na pinangunahan ni Doña Salustiana sa tulong ni Virel at Gisela na biglang naging aktibo sa kumpanya kahit noon ay wala namang pakialam sa kunay na operasyon. Ang masakit, hindi agad natutulan ni Liora ang mga kilos na ito dahil abala siya sa pag-aasikaso kay asawa at sa pagtiyak na hindi ito mababaliw sa takot at pagkadismaya sa nangyari. Nang tuluyan ng iuwi si Crisanto sa bahay matapos ang unang yugto ng gamutan, saka pa nang nasimulan ni Liora ang pagbabalik sa punong tanggapan. Sa pagpasok pa lamang niya sa building, may kakaiba na agad siyang naramdaman. Ang dati ay magaan at magalang na pagbati ng empleyado ay napalitan ng nag-aalanganin at naguguluhang mga titig. May ilan pa ring lumapit gaya ni Pia Luceño ng HR at ni Zulia Menor ng accounting. Ngunit halatang may pumipigil sa kanilang magsalita ng malaya. "Ma'am," halos pabulhong nasabi ni Pia habang inahatid siya sa elevator, "ang dami pong nagbago rito. Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Liora. Saglit na kumabog ang dibdib ni Pia bago ito sumagot. Si Donya na raw po muna ang may final say sa major decisions, tapos si Ma'am Virel ang humahawak sa image at client relations. Si Ma'am Gisela naman po sa internal approvals. Napapikit si Liora. Hindi pa man siya tuluyang nawawala, binuo na nila ang bagong kaharian nila. Pagpasok niya sa conference room kinahapunan, doon niya nakita ang mas malinaw na anyo ng pagbabago. Nasa dulo ng mesa si Doña Salustiana. Sa kanan nito si Virel, na abala sa pagtingin sa tablet at tila napakahalaga ng lahat ng kilos niya. Sa kaliwa naman si Gisela, hawak ang ilang folder na halatang hindi man lamang siya ang nagbasa. "Sa wakas, nakarating ka rin," sabi ni Virel nang hindi man lang tumayo. "May problema ba?" tanong ni Liora habang umuupo. "Marami," mabilis na sagot ni Gisela. At yan ang dahilan kung bakit kailangan na nating ayusin ang hierarchy dito. Inilapag ni Doña Salustiana ang isang papel sa harap ni Liora. Temporary restructuring order yun, pirma doon ng ilang board members na halatang nakumbinsi na ng pamilya. Nakasaad doon na dahil sa emotional burden at conflict of judgment ni Liora bilang asawa ng may-ari at primary caregiver ni Crisanto, ililipat muna siya mula sa strategic operations sa mas mababang administrative support role habang si Doña Salustiana ang mamamahala sa mga mahahalagang desisyon. Nanghina ang loob ni Liora pero hindi siya nagpahalata. "Administrative support?" Malamig niyang ulit. "Ibig sabihin aalisin ninyo ako sa lahat ng trabahong ako ang bumuo?" "Panandalian lang naman," kunwaring malumanay na sabi ni Doña Salustiana. "Kapag maayos na ang sitwasyon." Ngumiti si Virel, at baka ito rin ang tamang panahon para malaman mo kung saan ka talaga nababagay. Nagtama ang tingin nila ni Liora. Sa likod ng mamahaling kolorete at alahas ni Virel, malinaw ang tuwa nito sa unti-unting pagbagsak ng kalaban. Sa mga sumunod na linggo, paunti-unti nang kinukuha sa kanya ang lahat. Tinanggalan siya ng access sa ilang executive files, pinalitan ng scheduling authority niya. Maging ang mga supplier na siya ang unang nagpatatag ng relasyon ay inutusan kay Virel at Gisela na lamang makipag-coordinate. Si Maverick de la Paz, ang procurement head na matagal nang nagtitiwala kay Liora, ay minsang lumapit sa kanya sa parking basement. "Ma'am, hindi po tama ang nangyayari. May ilang purchase orders na pinapadaan sa akin na sobra ang presyo. Kapag tinatanong ko, sinasabi lang ni Ma'am Gisela na sumunod na lang daw ako." "May mga kopya ka ba?" "Meron po, pero natatakot ang iba. Parang lahat nag-iingat ngayon." "Wala ka munang gagalawin. Itago mo lang. Huwag kang padadala sa galaw nila." Hindi pa panahon. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa pala dumarating. Makalipas na mahigit 2 buwan, ipinatawag siyang muli sa main office, ngunit hindi na sa executive floor. Sa halip ay sa isang maliit na function room sa likod ng admin area. Naandun sina Doña Salustiana, Virel, Gisela, Tomer at ilang managers. Naandun din ang ilang utility staff at clerks na halatang pinatawag lang para saksihan ang esena. Doon sa loob, ramdam agad ang mabigat na hangin. "Ano ito?"
Tanong ni Liora. Final reassignment, sagot ni Gisela habang inilalabas ang isang sobre. Napagdesisyonan naming hindi ka na ang angkop sa anumang posisyon na may kinalaman sa operations habang nasa recovery si Kuya. Sa dami ng stress na dinadala mo, baka lalo mo pang mapahamak ang negosyo. Napatingin siya kay Doña Salustiana. At pumayag kayo rito? Mas mabuting may silbi ka pa rin kaysa wala. Tugon ng biyanan. Inabot ni Virel ang papel, parang nagbibigay lamang ng simpleng memo. Ngungit nang buksan nito ni Liora, nanlamig ang kanyang mga daliri. Nakasaad doon na inilipat siya bilang janitorial support assistant sa isa sa mga company admin floors at warehouse office for observation and internal discipline compliance. Saglit na natahimik ang buong silid. Pagkatapos ay tumawa si Tomer. Hindi ba bagay? At least malapit sa pinagmulan, sabi nito nang may pangungutya. Si Virel ang sumunod na nagsalita at malinaw na malinaw ang bawat salitang binitiwan niya. Bagay pala sa'yo maging katulong. May ilang empleyadong napayuko. Si Pia na nandun sa likod ay halatang hindi makakitingin. Si Sulya naman ay parang gustong magsalita, ngunit pinili ring manahimik. Sa sulok, si Osmond Quiales, ang matandang maintenance staff, ay napakuyom ang kanyang kamay habang nakatingin sa sahig. Ang sino mang nasa kalagayan ni Liora ay maaaring sumigaw, magwala o lumuha sa mismong sandali. Ngulit hindi iyon ang ginawa niya. Dahan-dahan niyang itiniklop ang papel. Tinignan niya ang bawat mukha sa silid. Ang malamig na mukha ng biyanan. Ang mananlait na ngiti ni Virel. Ang tusong titig ni Gisela. Ang amangal na aliw sa mukha ni Tomer. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi iyon ngiti ng pagkatalo. Hindi rin iyon ngiti ng pagiging martir. Isang payapang ngiti parang may alam siyang hindi nila alam. Sige po, mahinang sabi niya, kung iyan ang gusto ninyo. Nabigla maging si Virel, para bang hindi niya inaasahan na ganun lang kadali tatanggapin ni Liora ang kahihiyan. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Liora sa loob ng kumpanyang siya mismo ang tumulong buuin. Suot ang simpleng uniforme ng janitress, nagsimula siyang maglinis ng mga corridor, pantry, storage room, maging ang admin hallways na minsan niyang nilalakad bilang isa sa pinaka-respetadong tao sa gusali. Maraming natahimik sa tuwing nakikita siya. May ilan ding palihim na lumalapit at nag-aalok ng tulong, pero madalas niyang sabihing, ayos lang, gawin lang natin ang trabaho natin. Sa unang araw niya bilang janitress, habang pinupunasan niya ang salamin sa ikatlong palapag, nilapitan siya ng batang receptionist na si Neris Talabon. Halatang kinakabahan ito. Ma'am Liora? Pabulong nitong sabi. Pasensya na po, wala po kaming nagawa. Ngumiti si Liora. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero mali po ito, lahat po kami alam iyon. Kapag dumating ang tamang oras, sagot ni Liora habang ipinagpapatuloy ang pagpupunas. Ang katotohanan ang gagawa ng ingay, hindi ako. Mula sa pwesto niyang iyon, may mga bagay siyang mas lalong nakita. Ang mga papeles na basta na lang iniiwan sa conference room, ang mga delivery slips na hindi nagtutugma, ang mga bulong-bulungan ng warehouse staff o kusa bigla ang pagbabago ng supplier, ang mga overtime claim na hindi binabayaran ngulit may mga gastusing lumalabas para sa luhong ni Virel at Gisela. Maging si Terevina, isa sa utility workers na matagal nang minamata ni Virel dahil masyadong mabagal, ay unti-unting naging malapit sa kanya. Ma'am, sorry kung sasabihin ko ito pero parang may mali sa pinapagawa nila sa procurement. May ilang kahon na pumapasok sa warehouse na iba ang laman sa nasa papeles. Tumingin si Liora sa kanya. Sigurado ka? Opo, ilang beses ko nang nakita. Tumanggo lamang si Liora. Isa na namang iyong piraso ng mas malaking puzzle. Sa bahay naman, hindi naging madali ang pagtatago niya ng lahat kay Crisanto. Napapansin nito ang pagod sa mukha niya, ang pamumula ng mga kamay niya sa kakalinis, at ang kakaibang katahimikan niya sa gabi. Isang gabi habang tinutulungan niya si Crisanto na uminom ng gamot, mahina itong nagsalita. Liora, may ginagawa ba sila sa'yo? Saglit siyang natigilan.
Sa maikling katahimikan na iyon, narinig niya ang mahinang lagitik ng wall clock, ang tunog ng electric fan, at ang mabigat na paghinga ng asawa niyang pilit lumalaban upang gumaling. Ayaw niya itong dagdagan ng pasanin, ngunit ayaw rin niyang magsinungaling. May mga bagay na kailangan ko lang tiisin sa mayon, sagot niya sa huli. Napapikit si Crisanto. Kasalanan ko ito. Huwag mong sasabihin iyan. Kung naging mas maingat ako, hindi mo kasalanan ang kasakinan ng ibang tao at hindi rin ito ang katapusan. Tinignan siya ni Crisanto, mahina ngunit puno ng tiwala. Hindi ka susuko ano? Hindi sumagot agad si Liora. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay niya at maraang pinisli. Hindi ako bumababa para tuluyang mawala. Bulong niya sa kanya. Minsan, bumababa ka para makita mo ang totoo. At totoo nga. Sa mga sumunod na buwan, habang akala ng pamilyang Villarreal ay tuluyan na nilang nadurog ang dangal ni Liora, lalo lamang itong tumitibayan sa loob. Hindi siya agad gumante, hindi siya nag-ingay, hindi siya nagpaawa. Sa halip, naging tahimik siyang mata sa loob ng gusaling pinamumugaran ng kasinungalingan. Isang janitress sa paningin ng lahat, ngunit sa ilalim ng unipormeng iyon ay nananatiling buhay ang isip ng babaeng minsang nagligtas sa negosyo nila. At habang lalo siyang iniinsulto ni Viral at Gisela sa bawat pagdaan nila sa bagong tungkulin niya, mas dumarami naman ang mga ordinaryong empleyadong lihim na naaabot ng kabutihan at tibay niya. Hindi pa niya sinisimulan ang tunay na laban, ngunit malinaw na ang direksyon ng tadhana. Ang kahihiyang ipinataw sa kanya ay siya ring magiging daan upang mabunyag ang kabulukan ng mga taong akala nilang sila na ang tunay na may hawak ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugang at oras, may mga nakikisama sa bawat sakit, bawat paghintay, at bawat sandaling dahan-dahang bumabaliktad ang kapalaran. Heto na ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Lumipas halos 1 taon mula nung gawing janitress si Liora sa sarili nilang kumpanya. Sa loob ng panahong iyon, maraming bagay ang nagbago, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng pamilyang Villarreal. Ang akala nila noon ay sapat ng yurakan ang dangal ni Liora upang tuluyan na nilang mapatahimik. Ang hindi nila alam, habang abala sila sa pagyayabang at pagpapanggap na sila na ang tunay na may hawak ng lahat, si Liora naman ay tahimik na nagtitipon ng mga piraso ng katotohanan na unti-unting bubuo sa lubid na siyang maghihigpit sa leeg ng kanilang kasinungalingan. Hindi naging madali ang buong taon para sa kanya. Araw-araw ay bitbit niya ang mop, basahan at cleaning trolley habang palakad-lakad sa mga koridor ng gusaling minsan niyang tulungang buuin ng sistema. Ngulit habang minamata siya ng mga dati niyang kasama sa itaas, mas lalo namang nakikita siya ng mga tao sa ibaba. Nakilala niya ang mas malalim na pulso ng kumpanya, ang hinaing ng utility staff, ang pagod ng warehouse boys, ang takot ng clerks, ang lungkot ng mga empleyadong matagal nang walang lakas ng loob magsumbong sa pang-aabuso ng pamanuan. Minsan, sa loob ng maliit na cleaning closet sa tabi ng records room, tahimik na kinausap siya ni Terevina habang parehong nag-aayos ng gamit. "Ma'am Liora, may mga bagong kahon na naman sa warehouse," bulong nito. Yung nasa invoice, premium sealant daw, pero nung nadulas ako at nabuksan ng isa, hindi naman iyon ang laman. Napatigil si Liora sa pagpisil ng basang bimpo. "May nakakita ba?" "Si Joviel po. Siya ang nagpalusot sa akin noon para hindi ako pagalitan." Tumanggo si Liora. "Sabihin mo kay Joviel na wag munang kikibo. Itatago lang muna namin ang alam namin." Sa bawat linggong lumilipas, dumadami ang mga ganitong informasyon. Si Maverick de la Paz ay patuloy na nakakahawak ng mga purchase order na hindi tugma sa dating sistema. Si Zulia Menor ay palihim na nagtatabi ng kopya ng mga financial records na may hindi maipaliwanag na bonus releases at luxury reimbursements. Si Neris Talabon naman mula sa front desk ay nakakapansin kung sino-sinong supplier ang biglang pinapasok ni Viral sa gusali kahit walang normal accreditation. Samantala sa loob ng bahay ni Liora at Crisanto, mabagal ngunit may pag-asang sumusulong ang paggaling ng lalaki.
Hindi pa rin ito ganap na nakakalakad mang maayos at madalas ay kailangan pa rin ng tungkod o wheelchair sa mahahabang galaw. Ngunit malinaw nang mas maayos ang pag-iisip nito kaysa noong unang mga buwan matapos ang aksidente. Dumadalaw rin paminsan-minsan si Dr. Celine Vargos, ang therapist na naging malapit sa mag-asawa dahil sa tapat nitong pag-aalaga kay Crisanto. Isang gabi, habang umihinom ng tsaa sa veranda si Crisanto at nakaupo sa tabi niya si Leora, bigla nitong sinabi, "Nararamdaman kong may itinatago ka pa rin sa akin." Napatingin si Leora sa asawa. Tahimik ang paligid noon maliban sa huni ng mga kuligrik at malayong ugong ng mga sasakyan mula sa highway. "Huwag mong pilitin ang sarili mong alamin ang lahat agad," sagot niya. "Leora," mahinang sabi ni Crisanto, "asawa mo ko. Kung dinudurog ka nila, hindi ko kayang umupo lang dito." "Hindi ako dinudurog," sagot niya habang pilit na numingiti. "Hinahasa lang ako." Bahagyang natawa si Crisanto, pero may lungkot sa mga mata nito. "Nung una kitang nakilala, alam kong matapang ka. Pero iba ang tapang mo ngayon. Parang may tahimik kang binabalak." Sandaling tumahimik si Leora. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo. "Hindi ako gumagalaw ng walang tamang oras," bulong niya. "Kapag dumating iyon, gusto ko isang bagsakan lang. Ayokong makipagpalitan lang ng sigaw. Gusto ko kapag bumagsak sila, alam nilang sarili nilang kasakiman ng dahilan." Hindi na sumagot si Crisanto. Sa halip ay marahang inawakan nito ang kamay ni Leora. Sa simpleng hawak na iyon, muling nabuo ang isang tahimik na kasunduan pagitan nila na anumang laban ang darating, hindi na sila uurong. Pagpasok ng bagong quarter, nagsimulang umugong sa buong kumpanya ang balitang magkakaroon ng engranding company anniversary celebration sa punong tanggapan. Ayon kay Vairel, kailangan daw nilang ipakita sa investors at major suppliers na mas lalo pang umuunlad ang Villarreal Consolidated Supplies sa ilalim ng bagong pamamahala. Magkakaroon ng media coverage, malaking salo-salo at special segment para sa mga partner companies. Sa likod ng marangyang plano, alam ni Leora na may ibang pakayang pamilya. Kailangan ng mga ito ng palabas. Kailangan nilang pagtakpan ng dumaraming butas sa operasyon. At higit sa lahat, gusto nilang ipakitang wala ng halaga ang babaeng na nangsang naging sentro ng tahimik na pag-unlad ng negosyo. Ilang araw bago ang event, linapitan siya ni Neris sa pantry. "Ma'am Leora," bulong nito, "narinig ko po si Ma'am Vairel. Pinag-uusapan nila ni na Ma'am Yusela na papaglilinisan daw po kayo sa function hall sa araw ng anniversary, sa harap mismo ng bisita." Bahagyang gumiti si Leora, ngunit hindi iyon ng pagkatuwa. "Alam ko." Nagulat si Neris. "Alam niyo na po?" "Oo. Matagal ko nang nararamdaman na may eksenang balak sila." Tiningnan niya ang dalaga. "Handa ka na ba?" "Para saan po?" "Para sa araw na hindi na sila makakatakbo." Napakurpak si Neris, ngunit bago pa man ito makasagot, ay naglakad na si Leora palabas ng pantry, tanga ng tray ng baso, karabang ordinaryong araw lamang iyon. Sa kabilang dako, tahimik ring kumikilos sina Attorney June Verhizon at Helm Tadeo. Matagal nang may alinlangan si Attorney Junver sa mga galaw ni Doña Salustiana, ngunit bilang legal advisor, kailangan niya munang maghintay ng sapat na batayan para makakilos. Sa tulong ng ilang dokumentong ibinigay sa kanya noon pa man ni Crisanto bilang contingency protection at sa mga impormasyong unti-unting naiipon ni Leora, nabuo ang malinaw na larawan ng pagtataksil sa kumpanya. May isang lihim na mahalagang bagay na ilang tao lamang ang nakakaalam, ang tunay na master financial ledger ng kumpanya. Hindi yun basta ordinaryong record book, iyon ang pundasyon ng lahat ng lehitimong galaw ng negosyo. Original ownership percentages, internal emergency clauses, secret capital contributions, at special authorizations na pirmado ng mga totoong nagtatag at nagpatakbo ng negosyo sa pinakamahihirap na taon nito. Hindi ito alam ng maraming miyembro ng pamilya dahil si Crisanto mismo ang nagpasya noon na huwag nang ipagkalat ang detalye upang iwasan ang inggit at pakikialam ng walang ambag.
At isa sa mga nakakaalam sa sikreto ng ledger na iyon ay si Liora. Sa araw ng company anniversary, maagang nagising si Liora. Habang pinaplansya niya ang simpleng janitor's uniform na nakatakdang isuot sa event, ilang saglit siyang napatigil at napatingin sa salamin. Hindi siya marangya. Hindi siya nakaayos tulad ng mga babaeng magpaparada sa ballroom mamayang gabi. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, kakaiba ang ningning ng mga mata nito. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil handa na siya. Lumapit si Crisanto mula sa likod. Dahan-dahang umaalalay sa tungkod. "Gusto kong sumama," Sabi nito. Hindi agad sumagot si Liora. Hindi ka pa lubos na magaling. Hindi ko hahayaang mag-isa kang harapin sila sa araw na iyan. Tumikim siya at saka ngumiti ng bahagya. Hindi ako mag-iisa. Darating si Junver? Oo, pati si Helm. At ako? Tinignan niya ang asawa. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago siya sumagot. Kapag dumating na ang tamang sandali, saka ka papasok. Napayuko si Crisanto, ngunit nauunawaan niya. Alam niyang si Liora ay may plano. At sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama, natutuhan niyang kapag ganito na ang katahimik ng asawa niya, ibig sabihin ay mas matalas ang bawat galaw. Pagsapit ng hapon, nagningning ang punong tanggapan sa ilaw at dekorasyon. Dumating ang mga kilalang suppliers, contractors, local partners, at ilang kinatawan ng media. Naroon si Macoriel Season, representative ng kanilang biggest cement partner. Naroon din si Helm Tadeo, external auditor na kilalang hindi natitinag sa impluensya. Dumating si Attorney Junver na may dalang leather folder at kalmadong mukha. Samantala, si Virel ay naglalakad sa gitna ng bulwagan na parang siya lang ang pinakamahalagang babae sa buong gusali. Habang si Gisela naman ay abala sa pagtitiyak na nasusunod ang program flow na siya lang din ang gumawa. Pagpasok pa lang ng mga panauhin, sinadya na ni Virel ang unang kahihiyan. Tinawag niya si Liora sa malakas na boses sa gitna ng function hall. "Hoy, pakipunasan nga itong bahagi sa harap. May tapon dito. Ang bagal-bagal mo." May ilang bisita ang napalingon. Napahinto rin sa pag-uusap sina Coriel at ilang suppliers. Kitang-kita nilang ang babaeng inuutusan ay hindi pangkaraniwang utility staff. May kakaibang tindig at dignidad si Liora kahit simple ang suot nito. Lumapit si Gisela at nagsalita pa ng mas malakas na parang gustong iparinig sa lahat. "Tingnan nyo nga naman, mula may bahay ng may-ari, naging tagapaglinis. Bagay talaga sa iba ang tamang lugar nila." May ilang pilit na tumawa sa paligid. Si Tomer, na may hawak pang wine glass, ay humahalakhak na parang walang delikadesa. Sa may likod, napayuko si Terevina. Si Neris ay halos mapaaway sa sama ng loob. Si Osmondmad ay napakuyom ang panga. At doon, lumapit si Doña Salustiana. Suot ang mamahaling saya at mga alahas na tila nais ipamukha sa lahat ang otoridad niya. "Liora," malamig nitong sabi, "gawin mo ang trabaho mo. Huwag mong kakalimutan kung nasaan ka na ngayon." Sa sandaling iyon, napatigil ang buong paligid sa kakaibang katahimikang bumalot sa function hall. Dahan-dahang itinayo ni Liora ang katawan mula sa pagkakayuko sa bahaging pinupunasan niya. Ipinatong niya ang basahan sa gilid ng cleaning cart. Tumingin siya kay Virel. Pagkatapos kay Gisela, sunod kay Tomer, at sa huli ay diretsyo kay Doña Salustiana. Hindi siya sumigaw, hindi siya naninig, hindi rin siya nagmakaawa. Sa malamig, malinaw at mariing tinig, binigkas niya ang tatlong salitang matagal niyang kinimkim. "Buksan ang ledger." Parang may bumagsak na napakabigat na bakal sa gitna ng bulwagan. Nanigas si Virel, namutla si Gisela, napabitawan si Tomer sa hawak niyang baso at bahagyang kumalansing iyon sa marmol na sahig. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Liora ang hindi maitago ng pamilya Villarreal, ang takot. Nang mga sandaling iyon, tumayo si Attorney Junver mula sa upuan sa harap at marahang inayos ang kanyang Amerikana. Sa kaliwa niya, si Helm Tadeo ay dahan-dahang inilapat ang hawak niyang envelope sa mesa ng registration area.
Maging ang ilang bisita ay nagtinginan. Hindi nauunawaan ang bigat ng 3 salitang iyon, ngulit ramdam na may napakalaking lihim na nabuksan. Lumakad si Attorney Junver patungo sa gitna. Since nabanggit na rin lang, mukhang panahon na para ilabas ang legal and financial master records ng Villarreal Consolidated Supplies. Anong kalokohan ito? Putol ni Virel. Pero halata sa boses nito ang kaba. Ngulit hindi pa tapos ang pagbagsak ng kanilang mundo. Mula sa pinto ng function hall, dahan-dahang pumasok si Crisanto, nakasuot ng maayos na barong, bahagyang nakaalalay sa tungkod, ngunit malinaw ang titig at matatag ang tindig. Kasunod nito si Doktora Celine na handang umalalay kung kinakailangan. Hindi ito kalokohan. Ito ang katotohanang matagal ninyong inakalang maitatago ninyo. Sa mga susunod na sandali, alam ni Leora na tulyan ng magbabago ang lahat. Ang kahihiyang ipinataw sa kanya sa loob ng 1 taon ay natapos na. Sa wakas, naroon na siya sa pintuan ng pagbawi. Hindi lamang ng dangal, kundi ng buong katotohanan. At habang unti-unting nanginginig ang mga tuhod ng mga taong minsang nanghamak sa kanya, alam niyang nagsisimula pa lamang ang tungay na pagbagsak ng kanilang huwad na kaharian. Bago tayo dumako sa mas mainit na bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa bawat lugar at bawat oras, may mga pusong sabay-sabay na naghihintay ng hustisya, ng pagbangon at ng sandaling ang mga inaapi naman ang makakahinga ng maluwag. Heto na ang ika-4 na bahagi ng ating kwento. Parang tumigil ang oras sa loob ng function hall nang pumasok si Crisanto. Hawak ang tungkod, ngunit matagag ang mga mata. Sa loob ng 1 taon, maraming naniniwalang hindi na ito ganap na makakabangon. Marami ring umasa na habang mahina ang katawan nito, tuluyan ng mapapasakamay ng pamilya Villarreal ang lahat ng pinaghirapan nilang mag-asawa. Ngunit sa mismong gabing iyon, sa harap ng mga investors, suppliers, empleyado at mga taong matagal nang niloko ng mga palabas ni na Doña Salustiana, lumitaw ang katotohanang hindi na nila kayang takpan. Tumayo si Attorney Junver Hizon sa gitna ng bulwagan at marahang inilapag sa mahabang mesa ang makapal na leather folder. Ang simpleng tunog ng pagkakalapat niyon sa kahoy ay tila mas mabigat pa sa anumang sigaw. Napatingin ang lahat. Sa tabi niya ay si Helm Tadeo, ang external auditor na kilala sa pagiging diretsyo at hindi nabibili ng impluensya. Para malinaw sa lahat, mahinahong sabi ni Attorney Junver, ang tinutukoy ni Leora ay ang master ledger ng Villarreal Consolidated Supplies. Ito ang pangunahing talaan ng original capital structure, internal authorizations, silent partnership records, at contingency clauses na pinirmahan ni Ginoong Crisanto Villarreal sa panahon ng pagpapalakwak ng kumpanya. Hindi pwedang ilabas basta-basta iyan. Biglang singhal ni Virel, ngunit paos ang boses nito sa takot. Napalingon si Attorney Junver sa kanya. Mali. Pwedeng ilabas ito kung ang nag-utos ay isa sa mga legal signatories at co-owners ng kumpanya. Co-owner? Halos mapasigaw si Yasela. Anong co-owner? Doon dahan-dahang lumapit si Leora sa gitna. Hindi na siya mukhang babaeng pinahiya sa harap ng lahat. Suot man niya ang janitress uniform, hindi na iyon ang nakikita ng mga tao. Sa sandaling iyon, ang nakikita nila ay isang babaeng tahimik na nagpigil sa loob ng napakahabang panahon at ngayong handa na, hindi na kailangang sumigaw para pakinggan. Bago pa man lumaki ang kumpanyang ito, malinaw na sabi ni Leora, ako ang naglatag ng unang operasyon nito kasama si Crisanto. Ako ang nag-ayos ng sistema noong halos walang gustong tumblong. Nang kailangang magdagdag ng emergency capital, hindi lang pangalan niya ang nakataya, pati ipon ko, mga kontratang ako ang nagdala, at mga obligasyon na ako ang tumupad. Alam yan ng mga totoong taong naroon sa umpisa. Tumango si Helm Tadeo at inilabas ang ilang sertipikadong dokumento. Base sa records, si Gining Leora Sarmiento Villarreal ay hindi lamang asawa ng principal owner.
Isa rin siyang documented silent capital partner at may standing emergency management authority na pinirmahan ni Ginoong Crisanto bago pa ang aksidente. Nagkagulo ang mga bulong-bulungan sa paligid. Si Marie Coriel Sison ay napaatras sa pagkakatao, habang ang ilang contractors ay nagtinginan. Hindi nila inaasahan na ang babaeng inuutusan nilang maglinis ilang minuto lang ang nakalipas ay isa palang lehitimong haligi ng kumpanya. Namutla si Doña Salustiana. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, hindi ito agad nakasagot. Tanging ang mahigpit nitong pagkakahawak sa hawakan ng upuan ang nagsabing unti-unti nang lumulubog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi sapat yan, pilit na sabi ni Tomer. Kahit pa may papel siya, kami pa rin ang pamilya. Doon nagsalita si Crisanto, mabagal ngunit matatag. Hindi sapat ang apelyido para angkinin ang bagay na hindi nyo pinaghirapan. Tahimik ang function hall. Walang umubo, walang gumalaw. Para bang hindi ayaw maputol ng kahit anong maliit na ingay ang bigat ng mga sumusunod na salita. Habang nagpapagaling ako, patuloy ni Crisanto, ang inaakala kong magtatanggol ng itinayo naming kumpanya ay siya ring sumaksak sa likod namin. Hindi niyo ako inalagaan, hindi niyo iningatan ang negosyo. Ginamit niyo ang kahinaan ko para agawin ang kontrol. At higit sa lahat, pinahiya niyo ang babaeng mas marami pang nagawa para sa kumpanyang ito kaysa sa inyong lahat. Bumukas ang leather folder. Isa-isang inilabas ni Attorney Junver ang mga kopya ng contingency memorandum, ownership schedules, at internal authorization documents. Ngunit hindi roon natapos ang dagok sa pamilya Villarreal. Inabot ni Helm Tadeo ang isa pang envelope at inilapag iyon sa mesa. Bukod sa usapin ng legal authority, Sabi niya, may initial findings na rin kami sa internal audit at hindi maganda ang lumalabas. Napakorap si Viral. Anong audit? Yung audit na paulit-ulit ninyong ipinagpapaliban. Malamig na sagot ni Helm. Isa-isang binanggit ang mga natuklasan. Overpricing sa deliveries, ghost suppliers, luxury reimbursements na idinaan bilang operational expenses, delayed employee benefits, manipulated bonus releases, at ilang pirmahang pinabilis ng walang tamang procurement process. Habang binabasa ang mga iyon, tila unti-unting namamatay ang kayabangan sa mukha ni na Viral at Yesela. Si Tomer naman ay pawis na pawis kahit malamig ang air conditioning. Mula sa likod ng bulwagan, dahan-dahang lumapit sina Maverick de la Paz, Zulia Menor, Joviel Caranzo at Pia Luceño. Hindi sila sabay-sabay nagsalita, ngunit ang simpleng presensya nila roon ay sapat ng pahiwatig na hindi nag-iisa si Leora sa katotohanan. Ako ang humawak sa ilang purchase orders na hindi tugma sa dating standards, sabi ni Maverick. Pilit na pinatatatag ang boses. May mga supplier na ipinapasok ng walang due diligence. Kapag nagtatanong ako, pinapapirma na lang ako. Si Zulia naman ay nagabot ng folder na matagal niyang tinago. Narito po ang comparative records ng dating expense patterns at ng mga na-approve nitong huling mga buwan. May ilang allowances at reimbursements na hindi normal. Pati po sa HR, dagdag ni Pia, may ilang empleyadong iligal na na-pressure na manahimik sa takot na ilipat o tanggalin. Hindi na simpleng eksena ng pamilya ang nangyayari roon, isa na iyong ganap na pagguho ng huwad na kaharian sa harap ng mga saksi. Ang mga ordinaryong empleyadong dating nangingimi ay isa-isa nang naglalabas ng boses, at habang dumarami ang nagsasalita, mas lalong nabubunyag kung gaano kalaki ang naitayong kasinungalingan ni na Doña Salustiana. Huwag ninyong gawing drama ito, galit na sigaw ni Doña Salustiana sa wakas. Pamilya tayo, anumang problema, sa loob dapat inaayos. Ngunit hindi na umatras si Leora. Lumapit siya ng bahagya, sapat para marinig ng buong silid ang boses niya. Noong ginawa ninyo akong janitress sa sarili kong kumpanya, hindi ninyo naisip na pamilya tayo. Noong hinayaan ninyong yurakan ng dangal ko sa harap ng mga empleyado, hindi ninyo naisip na pamilya tayo. At noong ginagamit ninyo ang paghihina ni Crisanto para kamkamin ang negosyong hindi naman kayo ang nagtaguyod, doon ninyo pinili ang kasakiman kesa pamilya.
Nanigas si Doña Salustiana. Hindi siya makasagot. Nang gabing iyon, hindi na itinuloy ang engrandeng programa. Hangsahit, naging emergency corporate proceeding ang dapat sanay sa legrasyon. Ilang board members na unay na pasunod lang kay Doña Salustiana ang biglang nagbangon ng timpla matapos makita ang mga dokumento. Kinabukasan, agad nagpatawag ng formal internal review at temporary suspension of signing powers kina Doña Salustiana, Virel, Yesela at Tomer habang iniimbestigahan ang mga anomalya. Doon nagsimula ang susunod na yugto. Ang pagbawi ni Leora hindi lang ng dangal kundi ng mismong kumpanya na halos maagaw sa kanya. Sa loob ng mga sumunod na buwan, hindi naging madali ang lahat. Maraming papeles ang kailangang balikan, maraming kontratang kailangang ayusin. May ilang supplier na kailangang kausaping muli upang maibalik ang tiwala. Ngunit iba na ang ihip ng hangin. Ang mga taong dating takot na tumingin kay Leora sa mata ay ngayon kusang lumalapit, nag-aalok ng tulong at nanghihingi ng gabay. Itinalaga si Leora bilang interim president habang si Crisanto ay nananatiling strategic advisor habang nagpapagaling. Hindi man agad bumalik ang lahat sa dati, malinaw na nagsisimula na silang bumuo ng mas matibay na pundasyon kesa namon. Sa unang meeting niya bilang interim president, hindi siya nagsuot ng sobrang marangyang damit, isang payak ngulit malinis na cream blouse lang at maayos na slacks. Nang pumasok siya sa boardroom, sabay-sabay tumayo ang mga department heads, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Marami na tayong nasayang na panahon. Hindi ko layuning maghiganti sa maliliit na tao. Ang layunin ko ay linisin ang sistema, maibalik ang tiwala at siguraduhing walang empleyadong dadaan muli sa pang-aabusong nakita natin. Mula roon, isa-isa niyang ipinatupad ang mga pagbabago. Binalik niya ang tamang procurement checks, pinahinto ang mga questionable contracts, pinag-review ang delayed employee benefits, at higit sa lahat, binigyan niya ng boses ang mga taong matagal nang nasa laylalan ng kumpanya. Nabuo ang isang bagong internal welfare and merit system na tinawag niyang Project Dalisay. Dito isinama niya bilang kinatatawan ng Employee Council sina Terevina, Osmond Quiales, Neris Talabon at ilan pang rank-and-file workers na madalas ay hindi napapakinggan sa matataas na meeting. Nung una ay hindi makapaniwala si Terevina nang tawagin siya ni Leora sa opisina. "Ako po? Kasama sa council?" Tanong nito habang halatang naiilang. "Oo," sagot ni Leora. Kung ang totoo at mabibigat na problema ng kumpanya ay unang naramdaman ng mga nasa ibaba, bakit hindi kayo dapat pakinggan? Napaluha si Terevina. Ngayon lang po may nagsabi niyan sa amin. Maging si Osmond, na sanay nang yumuko at manahimik sa loob ng maraming taon ng serbisyo, ay napangiti noong ipinaliwanag ni Leora ang plano para sa isang maayos na employee rest area, health assistance, at scholarship support para sa mga anak ng utility at warehouse workers. Unti-unting gumanda ang takbo ng kumpanya. Hindi man biglaan, ngulit malinaw ang pagbabago. Nagsimulang bumalik ang tiwala ng mga dating kliyente. Naging mas maingat ang gastos. At mas mahalaga, nagkaroon ng dignidad ang mga taong minsang itinuturing na hindi mahalaga. Ngulit sa kabila ng mga unang tagumpay, hindi pa lubusang tapos ang laban. Hindi pa rin tahimik sina Virel at Isela. Sa labas ng kumpanya, pilit nilang ibinabaluktot ang kwento. Pinapalabas na sila ang biktima ng malupit na pagkuha ng kapangyarihan. Naghanap pa sila ng PR consultant na si Braston Yenik, isang lalaking sanay magpakinis ng pangalan kapalit ng malaking bayad. Ngunit hindi na natitinag si Leora sa ganong klaseng ingay. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, natutuhanan niyang ang pinakamatibay na sagot ay hindi palaging sigaw, kundi katibayan. Sa personal na buhay naman, unti-unti ring humuhupa ang bigat sa pagitan nila ni Crisanto. Isang gabi, matapos ng mahabang araw ng meetings at rehabilitation, magkatabi silang naupo sa lumang terrace kung saan minsan silang nangarap noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya. "Pasensya ka na," mahinang sabi ni Crisanto. "Kung mas maaga akong gumaling, baka hindi mo naranasan ang lahat ng iyon." Tumingin si Leora sa asawa at umiling.
Kung hindi nangyari ang lahat ng yon, baka hindi rin natin nakita kung sino talaga ang mga tao sa paligid natin. Galit ka pa rin ba? Sa nangyari, oo. Pero hindi na ako nabubuhay para sa galit. Bahagya siyang ngumiti. Mas gusto kong mabuo ang bagay na hindi na nila kayang sirain. Tahimik na napangiti si Crisanto. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang unos, naramdaman nilang may buhay pa palang naghihintay sa dulo ng sakit. At bilang sagisa ng pagbabagong iyon, ipinasya ni Leora na ang dating utility room sa main office ang mismong lugar na minsan niyang pinagtataguan ng luha habang suot ang janitress uniform ay ipaayos at gawing employee recovery lounge. Isang maaliwalas na silid iyon na may malinis na upuan, maayos na pantry corner, first aid supplies at maliit na bookshelf para sa staff. Nang buksan iyon sa mga empleyado, maraming hindi nakapagsalita. Si Terebina ay tahimik na napaluha, si Neris ay napangiti habang hawak ang libro na ilalagay sa stante. Si Osmond ay napangiti sa kisame na parang pinipigil ang maiyak. At habang nakatayo si Leora sa gitna ng bagong silid na iyon, alam niyang malayo na ang narating niya mula sa babaeng pinahahawakan ng mop upang mapahiya. Hindi pa man ganap ang wakas, malinaw na ang direksyon ng kanyang buhay. Hindi na ito iikot sa pang-aaping ginawa sa kanya, kundi sa pagbabagong gagawin niya para sa mas marami. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang sakit na minsang ginamit laban sa kanya ay siya na ngayong ginagamit niyang sandata upang magpaganda ng buhay ng iba. Bago tayo tumuloy sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, nais ko munang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan ng loob isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na umaasa sa hustisya, sa pagbangon at sa isang wakas na tunay na karapat-dapat para sa mga taong matagal nang nagtiis. Heto na ang huling bahagi ng ating kwento. Matapo ang mga pagbabagong ipinakilala ni Leora sa kumpanya at ang unti-unting pagbabalik ng tiwala ng mga empleyado at ng mga kliyente, marami ang nag-isip na doon na tatapos ang laban. Ngunit alam ni Leora na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakakamtan sa simpleng pagbawi lamang ng posisyon. Kailangan pa ring harapin ng buo ang mga sugat na iniwan ng pagtataksil, pang-aabuso at kasakiman. Hindi sapat na mapaalis lamang sa kapangyarihan sina Doña Salustiana, Virel, Gisela at Tomer. Kailangan ding managot sila sa batas, sa negosyo at sa katotohanang matagal nilang binaluktot ang kwento. Sa mga sumunod na buwan, naging abala ang buong legal at audit team sa pagbuo ng kumpletong kaso. Hindi nagmadali si Leora. Ayaw niyang maging padalos-dalos. Natutuhan na niya mula sa sakit ng nagdaanang taon na ang hustisya ay kailangang pinagtitibay, hindi minamadali. Araw-araw ay may panibagong dokumentong lumilitaw. Mga resibo ng mga luha na ipinasa bilang company expenses, mga pirma sa kontratang hindi dumaan sa tamang proseso, mga supplier account na peke o kaya'y konektado sa mga taong malapit kina Virel at Tomer, at mga internal memo na nagpakitang sadyang inilayo si Leora sa kanyang lehitimong kapangyarihan. Sa isang conference room na dating pugat ng takot at manipulasyon, na yun ay madalas makitang magkatabi sina Attorney June Verhizon, Helm Tadeo, Zulia Menor at Maverick de la Paz nagsusuri ng mga records habang si Leora ay mahinahong nagbibigay linaw sa mga operational histories na siya lamang ang may kabuuang kaalaman. Minsan ay dumadaan rin si Crisanto, mas malakas na ngayon kaysa dati, guwatin hindi pa rin ganap ang dating sigla ng kanyang katawan. Gayunpaman, iba na ang laman ng kanyang mga mata. Wala na ang dating pagkalito at panhihinayang, napalitan na iyon ng tahimik ngulit matibay na paninindigan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng legal review, nakaupo sina Crisanto at Leora sa sala ng kanilang bahay. Sa mesa, may mga folders, teacups at ilang dokumentong kailangan pang silipin kinabukasan. Tahimik ang paligid, maliban sa banyagang ugong ng air purifier. Si Crisanto ang unang nagsalita. "Pagod ka na." Sabi niya habang pinagmamasdan si Leora. Ngumiti siya ng bahagya. "Pagod, oo. Pero mas pagod na akong hayaan silang makalusot." Napabuntong hininga si Crisanto. "Minsan naiisip ko,
Kung sana mas maaga kong nakita ang totoong ugali ng sarili kong pamilya. Tinignan siya ni Liora. Kahit nakita mo, hindi mo rin siguro inakalang kaya nilang gawin ng ganong kalalim na pagtataksil. Masakit pa rin, nanay ko sila, mga kapatid ko sila. At ako, asawa mo, malumanay niyang sagot. At pinili rin nilang yurakan ako sa panahong pinakamahina tayo. Napayuko si Crisanto. Saglit na tumahimik ang dalawa hanggang marahang hinawakan ni Liora ang kamay ng asawa. Hindi kita pipilitin na huwag masaktan, sabi niya. Pero kailangan nating tapusin ito ng tama. Hindi lang para sa atin, para rin sa lahat ng empleyadong natakot, para sa negosyong halos gumuho dahil sa kasakiman, at para wala nang ibang dadaan sa pinagdaanan natin. Tumanggo si Crisanto. Sa pagkakataong ito, hindi na ako uurong. Lumipas pa ang ilang linggo bago dumating ang formal na pagdinig sa korte kaugnay ng civil liabilities, abuse of corporate authority, financial misconduct, at ilang labor-related complaints. Kasabay nito, nagkaroon din ng corporate tribunal proceeding hinggil sa diskwalifikasyon at pananagutan ng mga dating humawak ng pamunuan. Hindi iyon isang mabilis na eksenang parang pelikula. Mabagal, mabigat, at nakakapagod ang proseso. Ngulit bawat araw ng pagdinig ay tila unti-unting humihila sa maskara ng mga kontrabida hanggang tuluyan na iyong matanggal sa harap ng lahat. Sa unang araw ng mahalagang pagdinig, dumating si Doña Salustiana na suot pa rin ang mamahaling mga alahas at damit na para bang kaya pa niyang takutin ng mundo sa pamamagitan ng itsura. Ngunit hindi na siya ang bating babaeng isang titig lang ay napapatahimik ang buong silid. Kasama niya sina Virel at Gisela na parehong maputla at si Tomer na halatang hindi mapakali. May isa silang abogado, ngunit kapansin-pansin na wala na ang dating yabang sa pagkinos nila. Marahil ay dahil alam nilang sa puntong ito, hindi na tsismis ang kaharap nila. Mga papeles, records, sworn statements, at mismong mga taong minsan nilang tinapaktapakan ang handa ng tumistigo laban sa kanila. Sa kabilang panig nasa sina Liora at Crisanto. Hindi sila magarbo, hindi rin sila naghahanap ng simpatya. Tahimik lamang silang naupo kasama sina Attorney Junver, Helm at ilang department representatives na pinili nilang sumama bilang suporta. Naroon din sina Pia Luceño, Zulia Menor, Joviel Caranzo, Terevina, Maverick at Osmond Quiales. Hindi man sila magsasalita lahat sa araw na iyon, ang presensya nila ay paalala na ang kwento ni Liora ay hindi lamang personal na laban. Isa rin itong laban ng lahat ng taong minata, pinatahimik at itinuring na walang halaga. Isa-isang inilatag sa pagdinig ang mga ebidensya. Pinakita ang master ledger at ang legal standing ni Liora bilang silent capital partner at co-owner. Sinundan ito ng contingency clause na pirmado ni Crisanto kung saan malinaw na nakasaad na sa oras na siya ay mawalan ng kakayahang mamahala pansamantala, si Liora ang may karapatang humawak ng pamalakad, hindi si Doña Salustiana o ang sinumang miyembro ng kanyang pamilya. Nang mabasa iyon ng malakas sa loob ng silid, tila nakita ni Liora ang pagguho ng huling pader ng pangdadahilan ng mga kontrabida. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang sakit na ibinalik sa kanila ng katotohanan. Inilahad ni Helm Tadeo ang detalyadong findings ng forensic audit. Bawat page ng report ay may katumbas na dagok sa pangalan ng mga dating mapagmataas. Napatunayang may diversion of company funds patungo sa personal lifestyle expenses ni Virel at Gisela. Napatunayan ding may supplier kickbacks na kinakasangkutan ni Tomer sa pakikipagsabwatan sa ilang ghost vendors. Napatunayan ding may delayed benefits at coercive threats na ginamit upang patahimikin ang ilang empleyadong gustong magtanong. Higit sa lahat, napatunayang sadyang ipinatupad ang iligal at manlinlang na reassignment kay Liora upang agawin ang kanyang kapangyarihan at pahinain ang kanyang kredibilidad sa loob ng kumpanya. Hindi napigilan ni Virel ang pagsingit. Lahat ng iyan ay exaggerated. Ginawa lang namin ang makabubuti sa kumpanya habang wala si Kuya. Ngunit agad iyong sinagot ni Attorney Junver. Ang makabubuti sa kumpanya ay hindi pagnanakaw, hindi panlinlang, hindi pananakot, at lalong hindi ang paghamak sa isang legal co-owner
upang alisin siya sa daan. Tumayo rin si Pia Lucenio nang tawagin siyang tumistigo. Kahit nanginginig ang mga daliri niya, matatag ang kanyang boses habang ikinukwento kung paanong inutusan silang manahimik at sumunod kahit labag sa tamang proseso ang mga ililipat at ipapapirma sa empleyado. Sumunod si Zulia Menor na isa-isang ipinaliwanag ang mga kakaibang entries sa financial records. Nang magsalita si Joviel tungkol sa mga delivery anomalies sa warehouse, hindi na makatingin ng diretso si Tomer. Ngunit sa lahat ng testimonya, isa sa pinakamatinding tumimo sa loob ng silid ay nang tawagin si Terevina. Hindi siya executive, hindi siya manager. Isa lamang siyang utility worker na matagal na ring hindi napapansin ng nakatataas. Ngulit nang tanungin siya kung ano ang nasaksihan niya, puno ng luha ngulit malinaw ang kanyang sinabi. Nakita ko po si Ma'am Leora na tahimik lang kahit pinapahiya siya. Nakita ko po kung paano siya maglinis nang hindi nagrereklamo kahit alam naming lahat na hindi iyon ang dapat niyang trabaho. At nakita ko rin po kung paano kami unti-unting natutong magsalita dahil sa kanya. Kung may taong tunay na nagmamalasakit sa kumpanya at sa mga empleyado, hindi po iyon ang mga naninigaw at nanlalait. Si Ma'am Leora po iyon. Natahimik ang buong silid. Kahit ang hukom ay tila sandaling napatigil. Si Doña Salustiana naman ay unang nagmatigas. Paulit-ulit nitong sinasabi na siya ay ina lamang na gustong protektahan ang interes ng anak at ng pamilya. Ngulit habang tumatagal ang pagdinig at mas dumarami ang ebidensyang nilalatag, unti-unti ring nauubos ang kanyang lakas. Ang babaeng sanay mag-utos ay napilitang makinig sa mga detalye ng sarili niyang mga kasalanan. Ang mga salitang dati niyang ginagamit para manghiya, dugo, estado, karapatan, ay nawalan ng bigat sa harap ng dokumento at testimonya. Pagkatapos ng ilang mahahabang linggo, dumating ang araw ng desisyon. Punong-puno ang silid. Walang nagsasalitang malakas. Lahat ay tila naghihintay sa isang huling hampas ng tadhana. Nang magsimulang magbasa ang hukom, maririnig ang bawat salita para bang pumapatak sa batong matagal nang kinikimkim ang lahat ng dumi. Idineklara ng korte na may sapat na batayan upang papanagutin sina Doña Salustiana, Virel, Gisela at Tomer sa civil liabilities kaugnay sa financial misconduct, abuse of corporate authority at unlawful actions against a lawful co-owner and employees. Inatasan silang magbayad ng malaking kabayaran para sa pinsalang na idulot sa kumpanya at sa ilang empleyadong naapektuhan. Sa corporate tribunal naman, ibinagbawal sa kanilang humawak muli ng executive or decision-making position sa Villarreal Consolidated Supplies at sa mga kaakibat nitong korporasyon sa loob ng matagal na panahon. Ang ilang ari-arian at benepisyo na napatunayang galing sa maling paggamit ng pondo ay ipinasailalim sa recovery proceedings. Naramdaman ni Leora ang mabigat na pagbuga ng hangin sa sariling dibdib. Hindi siya namumuti agad. Hindi rin siya tumingin sa mga kontrabida na para bang gusto niyang damhin ang pagbagsak nila. Sa halip, nakapikit lang siya saglit at sa likod ng kanyang mga mata ay dumaan ang lahat. Ang batang scholar sa Tarlac, ang dalagang tahimik na nagtatrabaho sa Maynila, ang babaeng umibig kay Crisanto, ang asawang nagpuyat sa ospital, ang janitress na pinahiya sa sariling kumpanya, at ang lider na muling tumayo para sa lahat ng taong walang boses. Sa wakas, tapos na ang kabanatang iyon. Hindi naging maganda ang kinahinatnan ng mga kontrabida. Si Virel na dating namumuhay sa luho at yabang ay napilitang ibenta ang ilan sa mga personal niyang ari-arian upang tugunan ng mga obligasyong pinansyal na pinataw. Si Gisela, na sanay sa magarang buhay at social circles, ay unti-unting iniwasan maging ng mga taong dating nakikinabang sa impluensya niya. Si Tomer, na palaging kumpiyansa dahil sa apelidong kinapitan, ay naiwan ng walang puwang sa negosyong sinubukan niyang pasukin sa maling paraan. At si Doña Salustiana, na buong buhay ay naniniwalang sapat na ang pangalan at pagiging ina upang laging masunod, ay natutong ang batas at katotohanan ay hindi laging yumuyoko sa edad o apelido.
Para kay Liora, ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang nakita silang bumagsak, kundi ang makita ang kumpanyang muli nang humihinga ng malinis at ang mga empleyadong dating takot ay marunong nang tumingla. Makalipas ang ilang buwan mula sa desisyon, idinaos sa punong tanggapan ang isang simpleng seremonya para sa opisyal na paghihirang kay Liora bilang ganap na presidente ng Villarreal Consolidated Supplies. Hindi niya iyon ginawang marangya. Walang igrandeng dekorasyon, walang sobrang media, at walang palabas na para lamang sa imahe. Mas pinili niyang imbitahan ang mga taong naging saksi sa buong laban, mga empleyado mula sa iba't ibang departamento, mga rank-and-file workers, ilang old suppliers na hindi bumitiw ng tiwala, at ang mga taong nagbigay ng tunay nilang suporta. Suot ng isang payak ngunit eleganteng damit na kulay krema, tumayo si Liora sa maliit na entabla. Sa unang hanay, nakaupo si Crisanto. Mas maaliwalas na ang mukha at mas matatag na ang katawan. Hawak ang tungkod, ngunit mas buo na ang loob. Naroon din sina Pia, Zulia, Joviel, Maverick, Neris, Terevina, Osmond, Belena, Dr. Celine at Attorney Junver at Helm Tadeo. Nang humarap si Liora sa lahat, ilang segundo siyang nanahimik bago magsalita. "Marami sa inyo ang nakita sa pinakamasakit na yugto ng buhay ko." Sabi niya, "May mga araw na akala ko sapat nang maging tahimik para malampasan ng lahat. Pero natutunan kong may mga laban na hindi pwedeng daanin lang sa pagtitiis. May mga pagkakataong kailangan mong tumayo, hindi dahil gusto mong gumanti, kundi dahil may mga taong umaasang may isang unang magsasalita." Tumigil siya sandali saka tumingin sa mga empleyado sa ibaba. Ang respeto, dagdag niya, hindi inaagaw sa apelyido, hindi rin yon pinapamigay ng pera. Pinapatunayan yon sa paraan ng pagtrato mo sa taong akala mo mas mababa sa'yo. Nagpalakpakan ng lahat, nguit sa likod ng palakpak na iyon ay hindi simpleng pagpugay sa isang bagong presidente. Isa iyong pagpugay sa isang babaeng pinilit maging janitress upang mapahiya, ngunit sa huli ay siya pala ang maglilinis ng kabulukan ng buong sistemang sumubok lumamon sa kanya. Mas lalong gumanda ang buhay ni Liora at Crisanto sa mga sumunod na taon. Hindi man nawala ng tuluyan ang mga bakas ng sakit sa kanilang pinagsasaman, napalitan naman iyon ng mas malalim na pagkakaunawaan. Naitayo nila ang Liora Crisanto Foundation for Working Scholars and Women in Operations, isang programa para sa mga anak ng empleyado at sa mga kababaihang gustong umasenso sa larangan ng logistics, procurement, finance at business systems, mga larangang minsang tahimik ng pinagtagumpayan ni Liora nang wala pang nakakakilala sa kanya. Si Perevina na minsang kasabay niyang naglinis ng sahig ay naging permanenteng Employee Welfare Coordinator. Si Neris ay natulungan nilang makatapos ng graduate studies at kalaunan ay naging communications head ng kumpanya. Si Osmond ay nagretiro ng may dignidad at maayos na benepisyo, habang si Joviel at Maverick ay kapwa na promote dahil sa kanilang katapatan. Maging si Pia at Zulia ay lalo pang umangat sa kanilang mga tungkulin dahil sa paninindigang ipinakita nila noong panahong pinakamahirap magsalita. Isang hapon, makalipas ang ilang taon, muling bumisita si Liora sa bahagi ng gusali kung saan naroon noon ang dating utility closet na minsang naging tahimik niyang taguan ng luha. Ngunit ngayon ay hindi na iyon dilim, makipot at amoy kemikal. Bahagi na iyon ng maaliwalas na employee wing ng gusali, kasama ng Employee Recovery Lounge na ipinagawa niya noong panahon ng kanyang muling pagbangon. Dumaan siya roon ng mag-isa, hinaplos ang pinto at sandaling pumikit. Sa alaala niya, naroon pa rin ang babaeng tahimik na umiiyak noon habang hawak ang basahan at pilit lulunok ang insulto.
Ngulit hindi na siya yun ngayon. Lumapit si Crisanto mula sa likod at marahang tumabi sa kanya. Iniisip mo ang nakaraan? Tanong nito. Ngumiti si Liora. Oo, pero hindi na masakit. Anong nararamdaman mo ngayon? Tumingin siya sa malinis na pasilyo, sa mga empleyadong malayang nag-uusap, sa mga kabataang scholars na minsang bumibisita sa opisina, at sa liwanag na pumapasok mula sa malalaking bintana ng gusali. Kapayapaan, sagot niya, at pasasalamat. Dahan-dahang hinawakan ni Crisanto ang kanyang kamay. Hindi na nila kailangang patunayan pa ang anumang bagay sa sinuman. Ang kumpanya ay matatag na. Ang mga taong mapang-abuso ay nalagay na sa lugar. Ang mga naaping empleyado ay may boses na. At ang babaeng minsang ininsulto ng biyanan at hipag na bagay maging katulong ay siya na ngayong lider na muling binigay ng dangal sa buong tahanan ng kanilang pinagpagurang negosyo. Sa huli, hindi lang nanalo si Liora. Hindi lang siya nakabawi. Mas higit pa roon, napatunayan niyang ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Ang tunay na dangal ay hindi nabubura ng kahihiyan. At ang babaeng marunong magtiis ay mas lalong panganib kapag natutunan ng lumaban sa tamang oras. At sa wakas, natapos ang kanyang kwento hindi sa pait, kundi sa ganap na pagbangon, katarungan, paghihilom at isang bagong buhay na hindi na muling maaagaw ng sinuman.